Magandang araw. Ngayong araw ay mayroon tayong magandang balitang daladala. Opo, tama po ang inyong nabasa. Ang PhilPost nag-update at saka nag-announce na sila ay babalik na at tatanggap na ng applications for postal ID. Ito yung napakagandang update. Sa lahat ng mga nagtatanong sa akin kung ano na ba yung update, kung pwede ba sila makapag-process na kanilang postal ID? Yes po. Opo. Tamang-tama na po ang panahon na kayo ay makapag-process ng inyong postal ID. Alam kong marami ang mga nagtatanong dito dahil ito lamang po ang pinakamadaling kunin at iproseso na ID. Kasi alam ko ngayon marami ang mga bagong graduate or maraming mga tao na gustong magkaroon ng valid ID para sa mga transactions dahil kinahanapan talaga tayo ng mga IDs kung meron tayong gagawin. Kaya naman, laking pasalamat natin na nag-announce na ang PhilPost na sila ay open na magtanggap ng application para sa postal ID. Atin itong pag-usapan kasi napag-announce ito October 15, 2024 at ngayon ibibigay sa inyo ang announcement or saang source ko ba ito nakuha para malaman nyo din kung ito ba ay legit o hindi, but also ibibigay ko din ang process kung paano ba magkuha ng postal ID. But bago natin pag-uusapan ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ko sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video kong ito. Mag-comment ka if you have some concern regarding sa ating content patungkol sa postal ID. And if you have some concerns na gusto mo na gumagawa ng vlog, just comment down below at atin niyang gagawan ng paraan na maibigay ang impormasyon na iyong kinakailangan. At kung nais mo akong tulungan, just help me by just subscribing my YouTube channel. At kung nais mo na maging updated pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At ngayon, kung handa ka nang makinig sa update sa PhilPost patungkol sa postal ID, atin ang pag-uusapan. Ang post na ito ay galing sa GMA News Online. At ito, ibinalita nila na ang PhilPost ay nag-announce na sila po ay magre-resume sa pagtanggap ng applicants sa pag-apply ng kanilang postal ID. Ito yung statement nila. Ang Philippine Postal Corporation or PhilPost, nag-announce sila noong Tuesday, October 15, 2024 sa resumption of application of postal IDs. So sila po ay nag-suspend ng acceptance noong ilang taon dahil po sa technical issues. And right now, binabalik na nila kasi napakaraming demand lalo na sa mga gustong kumuha ng mga valid IDs. At sabi pa nga dito, applicants must personally apply and several capturing post offices, branches nationwide. Opo, narinig po ninyo. Hindi lang isang lugar ang nag-open sila ng processing sa postal ID, kung hindi nationwide na po. At kinakailangan kung sino man yung aplikante na mag-a-apply, kinakailangan pupunta mismo kung saan ang pinakamalapit na PhilPost capturing branches sa inyong lugar. Para naman sa mag-renew ng kanilang postal ID, ang kanilang dadalhin ay magdala sila ng original at saka photocopy ng kanilang expired na postal ID or any proof of identity na nakasaad kanilang mga details at saka yung address nila. Kung ikaw naman ay babae na kinasal na, kung ikaw ay mag-a-apply kukuha ng postal ID, ang kakailangan mong kunin at dalhin is yung marriage certificate at dalhin mo yon sa pinakamalapit na PhilPost sa inyo. At sa mga nagtatanong kung magkano ba ang babayaran na fee sa pag-process ng postal ID,
ano lang po, 550 pesos. So hindi nyo masabing scam itong impormasyon na nakuha ko dahil ito talaga ay ibinalita sa pinakasikat na at pinaka-trusted na TV network dito sa ating bansa, which is ang GMA Integrated News. So ayun, pag-usapan natin, ano ba ang proseso sa pag-apply ng postal ID? Atin yung pag-usapan. Ang unang tanong, paano ba mag-process ng postal ID? Ang pag-process lang po ng postal ID ay kailangan lang po mag-prepare nitong mga bagay na ito. Unang-una po, magkuha ka ng copy of registration form. Saan po yan makukuha? Downloadable lang po siya sa kanilang website at pwede mong i-search sa Google. You can search it right now by typing https postalidph.com. Diyan, mayroon kang mag-register ka at kapag tapos ka na mag-register, i-download mo na yan at magdala ka ng 2 copies niyan. Okay? So, doon makikita mo talaga ang form. Kung magpunta ka sa https postalidph.com. Next, ano ba ang dapat mong i-prepare para magpunta ka sa post office at mag-process ka sa pagkuha ng iyong postal ID? Ang pangalawang dapat mong dadalhin is yung mga proof of identity. Okay, so sabihin mo na, wala nga akong proof of identity, bakit pa ako magdala? Okay, kung meron lang naman, okay, if you just considered postal ID na kukunin mo, so kung meron ka nito, birth certificate, SSS ID, UMID ID, driver's license, passport, pwede yung gamitin as your proof of identity sa pagkuha mo ng iyong postal ID. Pero kung wala ka talaga nun, pwede ka magdala ng birth certificate, baptismal certificate, TOR, yung Form 137, alam ko nag-aaral kayo or kung nag-aaral man kayo, nakagraduate kayo, pwede yung gamitin yung mga gamit na yon, yung Form 137 or yung sa elementary, or pwede yung magamit na post TOR diploma, yun, pwede yung gamitin as proof of your identity na kayo ay si ano na gustong magkuha nito. Okay, next is proof of address. So, ano ba yung proof of address na yan? So, pwede kang magkuha ng barangay clearance and dapat issued siya 3 months before. Example, May. So, dapat makakuha ka niyan mga March. So, kailangan sa March para makapag-proceed ka. So, ano pa ba ang pwede nating gamitin bilang proof of address? So, pwede nating gamitin ang titulo ng lupa, pwede tayong gumamit ng bank statement, pwede tayong gumamit ng utility bills as long as nakapangalan yan sa iyo. Para naman malaman nila din, kasi ang focus lang nito is malaman ang iyong proof of identity at proof of your address kung saan ka nakatira. Okay, kapag nadala mo na yon, yung form at saka dalawang copy ng form, proof of identity, ipa-photocopy mo na lang yan. Kung meron ka, pwede mo yung dalhin, pwede din yan. And yung proof of address, kung meron kang pwedeng madala, dalhin mo na lahat para may maipakita ka at makapag-process ka na sa pagkuha ng iyong postal ID. Ngayon, saan ba mag-apply? Okay, saan ba mag-apply? So, you can search online sa mga available na tagagawa ng postal ID. So, pwede nyong i-click or puntahan ang website na ito sa www.postalid.ph.com /where to apply HTML. Okay, so dyan,
malalaman nyo kung saan ba mayroong mga available na mga lugar kung saan makapag-process ng iyong postal ID. So, doon kasi sa website na yan, so mayroon tayong ID capturing or ID capturing yung kunan tayo ng ID. And kapag mag-control F ka lang, meaning sa control F, kapag makarating kasi doon sa website na ibinigay ko, kapag makarating ka doon, meron kasing lugar kung saan kayo, merong Luzon, Visayas, Mindanao, at you can click kung saan kayong lugar and just control F. Meaning sa control F is hanapin, control find. So i-search, i-type nyo lang yung lugar nyo, at kung may makita kayong malapit na lugar na kung saan pwede kayong mag-process, that would be good. Okay, so and also kinakailangan kasi na malaman mo, baka punta-punta ka sa post office nyo at wala pa silang ganitong pamaraan, so masayang lang yung mo. So much better na manood ka muna ng vlog or sundin mo muna tong sinasabi ko para ma-process mo at malaman mo ang yung dapat gagawin. So, doon, pag malaman mo na kung saan ang malapit na lugar makapag-process ka ng ID capturing sa postal ID, at nagtatanong ka ngayon, magkano ba ang dapat kong ibayad sa postal ID making? So, pwede tayong maghanap ng dalawang option. Meron tayong regular at saka meron tayong expedite or express. Okay. Kung regular lang, like mapasayo ang IDs within 4 weeks or 2 months or kung kailan ba matapos. So, kapag regular, ang babayaran mo po lang is 5. And kapag gusto mo talaga na rush or gusto kang magmadali sa pag-process ng iyong ID dahil may may nahabol ka na schedule, so you can do also express. Nakuha mo po lang siya within 4 to 5 business days. So mas madali lang siya. But as of now, hindi po lahat ng mga branches makapag-offer ng rush dahil medyo limited. So you can check also sa mga lugar na nagpapa-rush sila na pag-process ng postal ID, at ang website na pwede nyo puntahan ay sa www.hph.com/rush application HTML. Doon malalaman mo kung ang lugar ba na iyan o branch na iyan ay nagpa-process ng valid IDs na postal ID na rush. So, yun lang, napakadali lang, and kapag natapos mo ang sinabi ko, you have now the valid ID, which is the postal ID, and considered kasi na primary ID ang postal. That's it for today. Thank you so much for watching. Bye-bye.